Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-25 linggo ng taon at dito sinasabi ng ating Panginoon, kung gusto natin na tayo maging dakila sa paningin ng ating Panginoon at ng ating Diyos Ama, tayo ay dapat maging huli at maglingkod sa ating kapwa. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan sa Galilea at ayaw niyang malaman ito ng sinumang tao. Sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad, ang anak ng tao, wika niya, ay pagkakanulo sa kamay ng mga taong papatay sa kanya. At pagkapatay sa kanya, ay muling mabubuhay pagkalipas ng 3 araw. Datapwat hindi nila naunawaan ang ganitong pangusap at natatakot namang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang nasa bahay na ay tinanong niya sa kanila, ano ang inyong pinag-uusapan sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila sa daan ay kung sino ang pinakalakila. Na magkagayon ay nakaupong tinawag niya ang 12 at winika sa kanila. Ang sino mang ibig maging una ay dapat magpahuli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Pagkatapos kinuha niya ang isang maliit na bata, inilagay sa gitna nila, niyakap niya at winika sa kanila. Ang sino mang tumanggap sa ganitong maliit na bata sa aking pangalan ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin ay hindi ako ang tinatanggap, kundi ang sa akin ay nagsugo. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, noong kapanahunan, kasikatan ni Muhammad Ali, sinasabi niya na siya ang the greatest. At lahat halos ay nagsasabing siya ay the greatest sapagkat siya ang number 1 sa boxing. Sa mga manlalaro, kung ikaw ay MVP o kaya most valuable player, ikaw ang number 1 na player. Kung sa Olympics ikaw nakakuha ng ginto, ang ibig sabihin, ikaw ang number 1 sa larangan ng palakasan na yon. Kung titingnan natin, ano ba ang kahulugan ng greatest? Ang kahulugan ng greatest ay yung pinakamabilis, pinakamalakas, pinakamagaling, pinakamaganda. Ikaw ang greatest. Ikaw ang number 1. At dahil dito ikaw ay kilala ng lahat. Halos sa buong mundo ay kilala ka sa lahat. Sapagkat ipinapahayag ang iyong tunay na kadakilaan, ang greatestness sa iyong pagkatao. Subalit ito ay sa daigdig na ito. Ito'y sa larangan ng iba't ibang palakasan, kaalaman sa daigdig na ito. Subalit sa ating Panginoon ay iba ang ibig sabihin ng greatness o kadakilaan. Napakagandang tignan natin ang banal na ebanghelyo ngayon. Tignan natin at suriin sapagkat halos may pagkakapareho ng nangyayari sa mundong ito, lalong-lalo na ang problema, kaguluhan ng mundong ito at yung pangyayari sa banal na ebanghelyo ngayon. Ang ating Panginoon ay kasama ng kanyang mga alagad at siya'y nangangaral. Ang pangaral niya,
na ang anak ng tao o siya mismo ay dadakpin, siya ay pahihirapan, siya ay papatay ng kanyang mga kaaway, mga punong pari at mga eskriba. Subalit pagkaraan ng 3 araw, siya ay muling mabubuhay. Pakikita natin dito sa banal na ebanghelyo ngayon, napakaliwanag na sinasabi na yung mga alagad ay hindi nila naunawaan. Ang katanungan, minamahal ko mga kapatid, hindi nga ba nila naunawaan o ayaw nilang pakinggan ang aral ng ating Panginoon? Sapagkat ito ang magiging daan ng lahat ng pangyayari ng kaguluhan ng mundong ito. Ang mga alagad nang tinanong ng ating Panginoon, ano ang pinag-uusapan ninyo sa daan? At napakaliwanag din na ang pinag-uusapan ng mga alagad ng panahong yun, nang siya ay nangangaral ng kababaan ng kanyang paghihirap. Ang pinag-uusapan ng mga alagad ay yung kanilang pansariling kapakanan, yung sarili nilang ambisyon. Sino ba ang pinakadakila sa kanila? Sino ang pinakamalakas sa kanila? Sino ang pinakasikat sa kanila? Sino ang pinakamagaling sa kanila? At dahil dito, kung ang kanilang iniisip at pinag-uusapan ay yung kanilang sarili, hindi nila mapapakinggan o hindi nila matatanggap, maunawaan ang aral ng ating Panginoon. Katulad ng mga alagad na ito, sa buong mundo ay ganito rin. Bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa mundong ito? Sapagkat hindi nila matanggap, hindi nila maunawaan ang aral ng ating Panginoon. Bakit nagkakaroon ng gera sa Ukraine at Russia? Sapagkat may naghahangad na tao na siyang pinakadakila, siya ang number 1. Gusto niya na siya ang pinakamataas, makapangyarihan. Bakit nagkakaroon ng digmaan sa Israel at sa Palestinian? Sapagkat naghahangad ang bawat isa na sila ay maging una, sila ang pinakamalakas at sila maging tanyag. Bakit nagkakaroon ng tension sa ating bansa, Pilipinas at China? Sapagkat may mga tao, bansa na naghahangad na tumaas at sila ang mas makapangyarihan, mas malakas kaysa sa iba. Minamahal ko mga kapatid, kung patuloy na nangyayari ito, ay sapagkat ayaw nilang tanggapin, ayaw nilang maunawaan. Totoo nga pa na hindi nila naunawaan, imposible, sapagkat ang mga leaders ng mga bansa ngayon, sila ay may mga pinag-aralan. Alam nila kung ano makakasama sa kanilang kapwa. Alam nila ang salitang pagmamahal. Alam nila at naunawaan nila ang salita ng respeto. At alam nila na ang tunay na pagmamahal ay sa paglilingkod sa mga tao o sa kanilang kapwa. Yun nga lamang, kung ang hinahangad nila ay yung pansariling kapakanan, ang lahat ng ito ay iwawalang bahala nila. Hindi nila papakinggan, hindi nila uunawain, at hindi nila tatanggapin. Kaya nga sinasabi ng isang magaling na manunulat, si T.S. Eliot, na kung saan may mga tao na naghahangad na maging number 1, ito ay sigurado, magsisimula sila ng kaguluhan. At ito rin ang sinasabi ni Apostol Santiago sa ikalawang pagbasa, chapter 6, verse 13, na sinasabi niya, kung saan matatagpuan ang inggitan, ang pagkamakasarili, ang paghahangad ng siya ay number 1. Doon matatagpuan ang kaguluhan at ang lahat ng kasamaan. Minamahal ko mga kapatid, kaya nga ito ang pinapangaral ng ating Panginoon sa banal na ebanghelyo ngayon. Ang sino man na magdanais na maging una sa lahat, pinakadakila, dapat siya ang pinakahuli at siya ay maglilingkod sa kanyang kapwa.
Ito ang tunay na aral ng ating Panginoon. At kung susundin natin ang aral na ito, yung lahat ng kaguluhan sa mundong ito, hindi lamang sa mundo, sa ating pamilya, sa ating mga communities, kahit pa yan ay yung mga grupo o communities sa ating simbahan na nagkakaroon ng inggitan, samaan at pagkakawatak-watak. Kung ilalagay natin ang aral na ito ng ating Panginoon, na sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal ay naruroon ang paglilingkod, ang lahat ng problemang ito ay mawawala. Ito ang isinabuhay ng ating Panginoon, na siya ay tunay na makapangyarihan. Siya ay dakila. Subalit ang ginawa niya, nagpakababa siya. Siya ay pinanganak ng isang napakaliit na sanggol. At pagkatapos, siya ay nag-alay ng kanyang buhay dahil sa kanyang pagmamahal. At ang pagmamahal na ito ay tanda ng kanyang paglilingkod sa ating lahat, paglilingkod na nagbibigay ng kaligtasan. Kaya nga sa huling parte ng banal na ebanghelyo ay ibinibigay sa atin ng isang bata na sinasabi ng ating Panginoon, ang sino mang tumanggap sa maliit na batang ito ay tumatanggap sa akin. At ang sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang aking Ama na nagsugo sa akin. Minamahal ko mga kapatid, ito ang batang ito, ang ating Panginoon. Subalit hindi tinanggap ng kanyang mga kaaway, sapagkat ang mga kaaway niya ay naghangad ng pansariling kapakanan na sila ang maging number one, na sila ang mas mataas sa lahat. At dahil dito, nawalan sila ng tunay na kaligtasan. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad na sumunod sa ating Panginoon. Tayong lahat ay naghahangad na maging dakila sa harap ng ating Panginoon. Sa banal na ebanghelyo ngayon ay nagbibigay sa atin ng tunay na gabay. Sundin natin, pakinggan natin, unawain natin, isabuhay natin, at ito magiging daan ng ating kadakilaan sa harap ng ating Ama sa kalangitan. Para sa Sydney ay mayroong announcement ako pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. Ako sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, nais natin na maging dakila. Sundin natin ang ating Panginoon. Tayo magpakababa, tayo maglingkod sa ating kapwa. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo mamaya. Salamat sa Diyos.